Right. Si Mary Anderson ay nakasakay sa isang kotse kung saan nakikita niya na yung harap ng kotse ay nalalagyan ng snow nung mga panahon na yon. Meron ng mga sasakyan nun, kung kotse man ang tawag nila, meron na silang sinasakyan nun. Napansin niya na yung mga snow sa harap ng sasakyan, sa windshield, o yung salamin sa harap ng sasakyan, na nagpoprotekta dun sa driver at sa front passenger, ay lagi nadudumihan ng snow. Sabi niya, kung bababa lagi yung driver, madidelay ng madidelay. Na-realize niya na kailangan niyang gumawa ng paraan tungkol dito. Nag-apply siya ng patent. Ano yung patent? Parang mapa, parang itsura nung gagawin niyang wiper. Okay? At yung wiper na alam natin ngayon, siya ang pinanggalingan noon. Okay? Sa field na kanyang kinabibilangan, si Mary Anderson ay kinikilala na isa sa mga pioneer, or kung di ako nagkakamali, ay ang unang tao na nakaisip or umimbento ng tinatawag natin na wiper. Simple lang, di ba? Simple lang. Kung mapapansin nyo, sa society yung kinabibilangan niya nun, walang wiper. Okay? Sa individuality niya, nag-isip siya ng pamamaraan na kinakailangan sa kanyang lugar na kinabibilangan, sa kanyang social context, ang kinakailangan sa kanyang social context noon ay wiper. So, nagawa niya. Okay? So, makikita nyo, ang pagbabago ng tao, ang ugali at ginagawa ng isang tao ay nakabase sa kanyang lugar na kinabibilangan at sa mga pagbabagong nakikita niya. Diba? Next. Okay? Nung araw, yan lang yung sasakyan, yan lang yung kotse. Pero nakita niyo naman, ang laki ng parang tubo na nasa harap. So, nag-evolve, sabi ng mga tao, habang tumatagal, baguhin natin yung pattern kasi ang daming mekanismo, ang laki ng makina. So, lumiit na ng lumiit hanggang makita nyo ngayon yung mga kotse na alam na natin. Okay? Individuality. Nag-iisip ang mga tao base sa kanyang obserbasyon. Ano bang kinakailangan ng lugar na aking kinabibilangan? At kumikilos siya ng naaayon doon. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ikaw ay nakatira sa island na to, na ganyan ang itsura, magtatanim ka ba ng palay? Hindi. Ang gagawin mo ay mangingisda. Inaayon mo, inaangkop mo yung pamumuhay mo sa lugar na yung kinabibilangan. Sa yung lugar na kinalalagyan. Kung dito ka naman nakatira, magtatanim ka, maaari kang magtanim, maaari kang mangaso, maghanap ng mga hayop na maaaring kainin, hindi ka naman mangingisda kung ikaw ay nakatira sa bundok. Unless meron kang makita na tubigan. Okay? Inaangkop ng tao ang kanyang pamumuhay base sa lugar na kanyang kinabibilangan. Next. Nung araw, itong suot ng ating mga ninuno, ito ang kanilang kasuotan. Pero sa panahon ngayon, yan pa rin ba? Hindi na. Pero identifying mark yan. Ibig sabihin, ito ay pagkakakilanlan ng isang panahon sa society na kinikilala natin. Okay? Pagkakakilanlan. Okay, yung mga tattoo na yan, merong sinisimbolo yan sa kanila, meron niyang pinakikilala sa bawat isa sa atin. So, by now, naunawaan nyo na inaangkop ng tao ang kanyang pamumuhay base sa kanyang kinabibilangang lugar. Tulad ng yung nakikita, kapag ikaw ay nasa bahay, ang gagamitin mo ay yung gas stove, tulad ng yung nakikita. Dahil nasa bahay ka. Pero kung halimbawa mas stranded ka, iaangkop mo yung paggawa ng apoy sa pamamagitan ng batang inyong nakikita sa larawan. Nag-iisip ng pamamaraan ng mga tao kung paano sila mabubuhay at sa pag-iisip nila ng mga paraan ay mas lalo nilang nadidiskubre ang kanilang mga kakayahan. Kapag kasi sumama ka sa isang grupo, sa isang society, meron ka pa rin pagkakakilanlan bilang sarili mo. Yung tinatawag nating individuality. Okay? Ngayon, ang hugis ng toilet bowl ay ganito na. Pero nung araw, sa butas lang. Kasi naisip ng mga tao na kailangan natin ng
maayos na upuhan kapag tayo ay dumudumi. O sa iba, kapag tayo ay natatae. Pero dati, sa butas lang. May naisip ng tao, pwede bang kapag sa bahay ka, butas lang? O yun, na-invento na nila at naisip na nilang gumawa ng toilet bowl. Okay? Social context. Sa abroad, merong panahon na nagkakaubusan ng tissue. Pero sa Pilipinas, hindi tayo makarelate nung nakita natin yung balita na yon, o natatawa tayo kasi ang ginagamit nating panghugas ay tabo or ano man na lalagyan kung kinakailangan kung saan maaaring i-contain ang tubig. Okay? Na-realize din ng tao habang tumatagal na kailangan nilang protektahan ng kanilang mga teritoryo, kailangan din nating protektahan ng ating mga sarili. Yung iba naman nagpupunta sa gera upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Pero later on, ma-realize nila na hindi naman pala kailangan ng gera. What am I trying to say? Habang tumatagal, nag-iisip ang mga tao, nakakadiscover sila ng mas kinakailangan ng kanilang lugar na kinabibilangan nang sa gayon ay mas mabuhay sila ng mas maayos bilang mga tao. Social context. Dati yan yung cellphone. Ang laki, ang bigat. Pero habang tumatagal, nare-realize ng mga tao na kinakailangan nila ng panibagong cellphone. Ng panibagong pantawag kung saan nandun na lahat. Imagine nyo, yung Nokia na yan, kung yan yung phone, tapos merong camera na nakakabit sa likod, ang bigat, diba? Hanggang naisip ng mga tao na kailangan natin mag-upgrade at mag-update. Ayan, hanggang ito na yung phone ngayon, all-in-one. Pantawag, pang-type, pang-video, pang-call. Nagbabago kasi ang pangangailangan ng tao habang tumatagal. Pag sinabi kong pangangailangan, not the basic needs, pero yung kinakailangan nila na inaangkop sa panahon. Kasi dati, cellphone, pantawag lang. Pero ngayon, ang cellphone, essential na, kailan may video siya. May pang-chat, although, nandun pa rin naman yun. What am I trying to point out? Sa pangailangan ng society, nag-iisip ang mga tao ng inaangkop nilang pangailangan upang maibigay sa bawat isa. Nagbabago upang sumabay sa pangailangan, pabago-bagong pangailangan, or pabago-bagong dagdag na pangailangan ng bawat tao nang sa gayon mas maginhawang buhay. Alright. What are we going to learn from this? We are a product of our social context. Kung ano yung lugar na kinabibilangan natin, kinalalakahan natin, doon tayo natututo. Doon natin mas nalalaman at nakikilala ang ating mga sarili. At kung ano hinihingi ng pagkakataon, doon tayo nag-aangkop ng ating mga sarili. Lumalago ang tao, we grow. We mature. Mas natututo ang mga tao. Okay? We adapt to changes. May mga pagbabago na kailangan nating sabayan. Hindi po pwede na bilang mga tao ay may iwan tayo sa ating mga natutuhan. Natututo tayo, we learn, we acquire. May mga bagay tayong nakukuha. At sa mga bagay na natututuhan natin, ay mas lalo nating nalalaman kung sino tayo. Okay? Ang mga tao sa isang lugar ay kinikilala ang bawat isa. Kung kinikilala nila ang bawat tao, sa lugar na kanilang pinabibilangan, nag-uusap-usap sila upang maihatid ang maayos na pangailangan ng lugar na kanilang kinabibilangan. The human person in society.